Ang lahat-lahat sa buhay natin, anuman ang meron tayo, ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi dahil marapat tayo sa mga ito, kundi kusang kaloob ng Diyos sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-aalas 12 ng tanghali at ng mag-aalas 3 ng hapon at ganoon din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi na may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-iisang salaping pilak. Na magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Isang oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay goodwill. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, muli ko po kayong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating pong page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama po tayo na maging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kinakailangan natin ng maraming tagapagpahayag ng pag-asa at pag-ibig ng Diyos, lalo na sa panahon natin ngayon. Mga kapatid, are you a man or a woman of goodwill? Ibang salita, benevolence, kagandahang loob. Meron ka bang magandang kalooban? Ito'y isang napakagandang katangian ng isang taong alam niya sa sarili niya na siya'y nilikhang wangis ng Diyos. Because God is good. And alam nating lahat na lahat ng meron tayo, lahat ng nasa sa atin ay galing sa Diyos at ito'y dahil sa Kanyang kagandahang loob sa atin. Kaya nga, napakahalaga yung salitang gratefulness or gratitude
Kapag tayo ay nakaranas ng kagandahang loob sa isang tao, napakahalaga that we are grateful. Narinig po natin sa ating gospel itong napakagandang parable na kung saan ang may-ari ng ubasan ay tumawag ng mga manggagawa para magtrabaho at nagkasundo na bibigyan ng isang pirasong pilak. Tumawag siya ng alas 9, alas 12, alas 3 at ng 5 o'clock in the afternoon. Kaya lang ang nakakatuwang isipin dito, ito yung twist ng story, pare-pareho silang tumanggap ng isang pilak. Of course, may magrereklamo. Nagtrabaho ng mas mahabang oras, itong iba, maikling oras, pero bakit pare-parehas ang bigay ng may-ari? Mga kapatid, kapag tayo ay nagtrabaho sa ubasan ng Panginoon, kapag tayo ay tumupad sa kalooban ng Diyos, pare-parehas lang tayo ng tatanggapin. At ano yun? Pag-ibig ng Diyos. Pare-parehas lang tayong tatanggapin. Pare-parehas na langit. Pare-parehas na buhay na walang hanggan. Pagdating sa langit, walang posisyon na ikaw ay mahabang nagtrabaho, mas malapit ka sa Diyos. Ikaw ay bago lang, medyo malayo-layo ka ng kaunti sa Diyos. O kaya nagtrabaho ka ng mahabang oras, mas mahal ka ng Diyos. Ito, kaunting oras lang, medyo hindi masyadong mahal ng Diyos. Walang ganun. Kapag tayo ay tumupad sa kalooban ng Diyos, it is the same heaven, it is the same love, it is the same God. God Himself is our reward. Kapag hinanap natin ang Diyos, kapag tumupad tayo sa Kanyang kalooban, God Himself is our reward. Yung pagmamahal niya at lahat-lahat sa Kanya. Mga kapatid, sana ito'y ating pangarapin sa buhay. Tayong lahat ay candidate sa pag-ibig ng Diyos. The fact that we are invited by the Lord to work in His vineyard is the fact that we are loved. Hindi batayan yung material na bagay na yung mas mayaman, mas mahal ng Diyos. Tayong mahirap lang, hindi masyadong mahal ng Diyos. O yung napakahirap ay talagang hindi mahal ng Diyos. Hindi batayan yung pag-unlad sa iba't ibang larangan ang magiging batayan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi po. Tayong lahat mahal ng Diyos just like the way we are. Just the way we are. Marami ka mang financial blessings, mahal ka ng Diyos. Kakaunti, mahal ka pa rin ng Diyos. Wala, mahal ka pa rin ng Diyos. Material things are not the basis of God's love. Although, mahalaga yung mga bagay na ito. Mahalaga dahil kailangan natin makasurvive. Of course, we are praying for material blessings, financial blessings in order for us to survive. Pero that is not the ultimate basis of God's love. Mga kapatid, sana makita natin, anuman yung meron tayo, lahat-lahat ng ito, galing sa Diyos, at ito'y dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Kaya nga, marami man o kakaunti, kung malinaw sa atin that these are from the Lord, dahil sa kagandahang loob niya, hindi dahil we earn them, hindi dahil pinagsikapan natin at dahil tayo ay magaling, tayo ay mabait, tayo masipag. No. Lahat ng ito ay galing sa Diyos out of His generosity, out of His goodwill, of His benevolence sa ating lahat. And what should be our attitude? Gratitude. Attitude of gratitude. Maging mapagpasalamat. Kakaunti man yan, maliit man yan, maging mapagpasalamat. Kaya nga, ang taong mapagpasalamat sa pagpapala ng Diyos ay higit pang pinagpapala. At ang taong mapagpasalamat sa mga kaloob ng Diyos ay masaya. Hindi ikukumpara ang sarili sa iba na mas marami o mas malaki ang tinatanggap, kundi magiging masaya kung ano yung tinanggap niya. At magsusumikap na palaguin ito, ingatan ito, pero higit sa lahat, yung pagtitiwala at pasasalamat sa Diyos. Mga kapatid,
ang pinakamabisa at pinakamainam na pagpapakita ng ating kagandahang loob sa Diyos na siyang higit na magandang loob sa atin ay ang ating pasasalamat, yung ating gratitude sa lahat ng kanyang mga kaloob sa atin. Sa buhay, lakas, kaibigan, pamilya, at lahat ng mga blessings, material blessings na ating tinatanggap. Be good. Be grateful. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, kaming lahat ay nagpapasalamat ngayon sa lahat ng mga pagpapala at biyayang kaloob sa atin. Naniniwala kami na ito ay galing sa iyong kagandahang loob sa amin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.